Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, June Pinas para sa Pilipinas at para po sa Pilipino. Ako po ay nakahiga. Pasensya na kayo guys. Okay, pag-usapan po natin itong videos na ito. Ito po ay mga BBM vloggers. Ito po si Go Philippines 3.0 o mas kilala po sa pangalan na GP. At ito po nga si Kent Garcia na makikita nyo po dyan mamaya sa screen. Isa po siyang bading. Okay, wala naman pong masama kung ano man po ang kanyang sexual. Okay, pag-usapan, komentuhan at reaksyonan po natin ito. Pero bago po ang lahat guys, at sa inyo pong dalawa, ako po ay naglilinaw lamang na wala po akong kulay. Ako po'y gitna, ako po'y para sa taong bayan. Wala po akong pakialam sa sinusuportahan ninyong kulay. Okay, umpisahan na po natin ito. Komentuhan at reaksyonan na po natin ito guys. Kababayan ang talagang pumalag. Yes, pumalag. At marami talaga nag-request sa akin. Ipaliwanag ko daw ng maayos dahil maganda raw yung topic na yon. Dahil marami daw po ang nadismaya doon sa sinasabi ng isang kapwa natin vlogger. We're not, mga kababayan, hindi tayo naninira dito. Wala, linawin ko lang din GP, ako po ay hindi rin naninira dito. Ako po ay nagkukomento at nagre-reaction lang din po para po sa taong bayan. Hindi po para sa anumang kulay na yan. Ang gusto lang natin itama po yung narrative. Kasi may mga punto dito na nagpalabo eh. May mga punto dito na talagang masasabi natin na kwento lang. Wala po. Okay, kwento lang daw guys. Yan po ang madalas po nilang ibanat sa kabila. Yung mga DDS supporters at vloggers na puro kwento lang at hearsay at wala naman pong resibo at hawak na ebidensya. Ngunit ito po nga mga BBM vloggers ay ganun din po pala ang kanilang ginagawa. Kung katotohanan, hindi base sa katotohanan. Kasi kami, di ba, although hindi nyo ako nakikita na ini-invite ko si Trillanes dito sa ating sana all. Programa, pero may pagkakataon na nakakausap naman natin siya. Mga sikat po kasi na vloggers po ito ng BBM administration guys. Well, tayo po ay hindi naman naiinggit o hindi naman po kailangan ng followers at maraming viewers or maraming subscribers para po ipabatid po natin ang ating mga nasa loobin. Para sa akin po, mas importante po ang pahayag tungkol po para po malinawan ang ating taong bayan tungkol po sa nangyayari sa ating bansa. Kasama rin yung mga kapwa natin mga vloggers. So pakinggan natin at tingnan natin kung ano masasabi nyo dito po mga kababayan sa issue na to. Tagal. Kaya mga kababayan, ang lahat ng ito ay masasabi kong kasinungalingan. Okay, sige, patunayan mo. Bakit ayaw ni PBBM? Eto mga kababayan, maintindihan nyo ngayon kung bakit ayaw ni PBBM palitan si Junjun. Parang si Mahal guys, no? Ano yung masasabi nyo? Doon sa boses niya, pag pinorward lang guys pag pinorward ba, pag pinabilis ba yung boses, katunog po ng boses ni Mahal. Ni Trillanes. Malalaman nyo yan, mga kababayan, balang araw. Bakit balang araw pa? Hindi ba pwede ngayon na? May binibitin mo yung viewers mo eh. Oh, ngayon na. Sabihin mo na. Huwag mo nang bitinin yung viewers mo. Or panibagong kwa na naman yan content. Ikwento ko na sa inyo, bago ko kayo magpatuloy. Kwento lang kwento lang daw mga kababayan. Kwento, magkwentutan kayo. Kwento lang pala. Kwento lang. Kwento ng kwento. Liting ko. Eto mga kababayan, maintindihan nyo ngayon kung bakit ayaw ni PBBM palitan si Junvic ni Trillanes. Okay. Malalaman nyo yan, mga kababayan, balang araw. Or ikwento ko na sa inyo, bago ko pagpatuloy. Ganito po yan mga kababayan. Kaya daw po, sabi sa akin ng isang politiko na kausap-usap. Oh, sinong politiko na naman yan?
Serious, dude. Politiko No? daw, nagsabi Sabi niya, sa kaya kanya. hindi pinalitan at kaya tinira ni Trillanes si Junbic ngayon. Nako, linawin mo yung ibig sabihin ng mga sinasabi mo. Baka mamaya kung anong isipin ng mga viewers mo at ng taong bayan tungkol dyan sa sinasabi mo nga kung bakit tinira. Ha? Marami kasing ibig sabihin yan. Abay, linawin mo kung ano yung ibig sabihin ng tinira. Mahirap na. Ha? Ha? Kaya tinira ni Trillanes si Junbic ngayon. Ayan ka na naman. Tinira. Abay, linawin mo kasi parehong lalaki yan. Anong ibig sabihin mo doon sa tinira? Ha? Marami kasing ibig sabihin yung salita na yan. Pwedeng, tuloy tayo guys. Baka kung ano pa yung masabi natin dito. Si Trillanes gustong maging DILG secretary. Oh, may patunay ka ba dyan sa sinasabi mo? May resibo ka ba? Meron ka bang ebidensya na magpapatunay dyan sa iyong sinasabi tungkol dito sa dalawang taong mama na ito? Ha? Kung wala, bahala ka. Ngayon si PBB Okay, wait lang. Unang punto mga kababayan. Bakit daw ayaw palitan ni PBBM si John Vic? Okay, bakit nga ba? Okay, pakinggan po natin kung ano po ang kanilang mga dahilan. Kung bakit po ayaw palitan or hindi mapalitan ito nga si DILG Secretary or hindi mailagay sa pwesto ito nga si Trillanes. Well, panoorin at ituloy po natin. At si Trillanes daw, kaya bakit niya daw tinitira si John Vic? Oh, isa ka pa GP, linawin mo kung ano ibig sabihin ng tinitira. Abay, linawin ninyo, bahala kayo. Aminin natin, maraming malisyosong tao, okay guys, tuloy po tayo. Baka kung ano po ang mabanggit pa natin dito tungkol sa tinitira na ito. Tinitira ni Trillanes si John Vic kasi gusto daw ni Trillanes, mga kababayan, na maupo o palitan si John Vic. O isa ka pa, meron ka bang ebidensya dyan sa iyong sinasabi at pinararating sa iyong mga viewers at sa ating mga taong bayan? Baka hearsay at kwento lang din yan. Sa DILG. Well, kung tayo ang tatanungin, gusto talaga. Tao ang nagsasabi, hindi naman. Well, kung kami ang tatanungin, wala kaming pakialam kahit sino pang maupo dyan. Ang importante sa amin ay yung makakatulong sa taong bayan ang uupo at pwesto dyan sa pwesto na yan. Si Trillanes, well in fact si Trillanes, hindi nga po nagpaparamdam eh. Wala nga siyang sinasabi. Abay, syempre, ang nagpaparamdam, multo lang. Hindi, hindi naman pamulto si Trillanes. Linawin ko lang po, Dapat kasi nililinaw nyo po muna yung mga sinasabi ninyo kung ano po yung ibig sabihin niyan. Kasi po, meron pong mga salita na hindi lang po iisa ang ibig sabihin. Nagigets niyo po ako, guys. Hinggil sa bagay na yan. Kapag tinatanong siya, ang sagot lang niya, wala po tayong nababalitaan tungkol sa ganyan. Di ba? Mga ka-GPnatics, at kung paghahambingin po natin yung dalawa, pagdating po sa accomplishment, wala na pong, hindi natin pwedeng ikumpara si John Vic kay Trillanes. Dahil si Trillanes, marami nang napatunayan. Si Trillanes, mga kababayan, ay talagang hindi na niya inaatrasan yung mga critics. Nung siya po ay senador pa, alam natin kung paano niya labanan sila Digong. Alam po natin kung paano niya po ito banatan. Walang katakot-takot. 'Di ba? Kapag siya ay siniraan, binawi yung amnesty sa kanya. Talagang hinaharap niya kaagad 'yun. Si John Vic, mga kababayan, 'di ba? Si John Vic na lang. Makita natin, pugante, tapos makikita ka doon nakikipagtawanan. Okay, sige. Bakit hindi mo sabihin sa Pangulo? Hindi, yung totoo lang in reality, walang plastikan. So, ayan nga, ang dami nang naging kapalpakan itong si John Vic Remulla. Pero bakit hindi nga ba ito mapalitan? Yun po ang naglalaro sa isipan ng taong bayan. So, ang makakasagot lang po niyan ay ang presidente na sinusuportahan ng mga vloggers na ito. Well, itanong nyo po sa presidente
na si BBM o bakit ang dami ng kapalpakan na nagawa nito nga si Remulla, ngunit nananatili pa rin sa pwesto. Bakit walang ginagawang hakbang itong administrasyon? Yun ang aming mga tanong. Tuloy natin. Okay, tuloy. May tiwala kasi kay Junbic. Okay. Bakit ayaw tanggalin ni PBBM si Junbic bilang DILG? At bakit ayaw niyang gawing DILG si Trillanes? Kasi ganito po ang kwento dyan. O yun guys, ang sabi po nito ni Bakla, ni Kent Garcia, may tiwala daw po ang ating Pangulo dito kay John Wick. Kung kayo po ang tatanungin ko, sa dami po ng kapalpakan at hindi po nagagampanan nitong si John Wick sa kanyang sinumpaang tungkulin, bakit po nagtitiwala pa rin ang presidente dito at hindi po ito mapalitan? Okay? Nagigets nyo po yung sinasabi ko, guys. Hindi po pwede yung tiwala kung hindi naman po nagagampanan yung kanilang ginagawa at gawain at sinumpaang tungkulin para sa taong bayan. Okay guys, nagigets nyo po. Mga kababayan, magbaliktaran man Okay, kwento daw kwento na naman. Ganito po ang kwento dyan. ang mundo. Si Trillanes kalaban ni Marcos yan. Okay, mga kababayan, eto, wait. Sabi niya, kaya ayaw palitan ni Pangulong Bongbong Marcos si John Vic ni Trillanes, mga kababayan, magkabaliktaran man daw ang mundo, kalaban daw ni Pangulong Bongbong Marcos si Trillanes. Unang-una, hindi bumabaliktad ang mundo, kundi ang mundo ay umiikot. At umikot man ang mundo, tayo ay mananatili sa ating mga kinatatayuan dahil sa gravity. Hindi diyan sa mga sinasabi ninyong magkalaban na kulay na yan. Nananatili tayo dito sa ating gravity, umikot man o sinasabi mong bumaliktad man ang mundo dahil yan sa gravity, Kent Garcia. Okay? May natutunan ka na naman sa akin. Trillanes, mali! Mga kababayan, nakausap namin mismo si Trillanes. Okay? Parehas kayong mali. Ito, para matapos yung usapan ninyo. Itanong nyo sa presidente nyo, sa presidente, kung bakit hindi matanggal at mapalitan ang kanyang pinsan. Dahil siya lang po ang may kakayahan. Dahil siya po ang ating ama. Ang ama ng bawat Pilipino dito sa ating bansang Pilipinas. Kahit po ang ating mga senador, siya po ay ang head. Siya po ang ating ama. Okay? Bakit po wala po siyang ginagawang hakbang kahit po tayo'y sikat na hindi lang dito sa bansang Pilipinas kundi sa buong mundo, at tayo'y sikat hindi po dahil sa magandang imahe kundi tayo'y sikat dahil tayo po ay nakakahiya. Ang imahe po ng bansa ay nakakahiya. Kaya po tayo nabalita sa buong mundo dahil po sa kahihiyan. Okay, bakit itong presidente ay walang ginagawang hakbang para maibalik yung magandang imahe ng bansang Pilipinas? Tigilan nyo na yung mga pasaring nyo na yan na magkabilang grupo, mapa DDS man or mapa BBM man, tigilan na ninyo yan. Dahil ang unahin ninyo ay ang taong bayan. Kung paano makatulong sa ating taong bayan sa sinasapit po ng ating mga kababayan ngayon na sobrang hirap ng aming mga buhay. Alam ko itong mga vloggers na ito ay hindi naman po ito naghihirap dahil malaki po ang kanilang mga source of income na pumapasok daily or weekly or monthly. Okay? Ang punto ko po dito ay yung pong nasa laylayan, katulad po namin.
Bakit po walang ginagawa itong administrasyon para po makatulong sa aming mga mamamayang Pilipino na naghihirap at nagtitiis po sa sobrang hirap ng buhay ngayon? Na hindi naman po namin isinisisi sa Pangulo. Ngunit kayo po yung naging Pangulo para po magkaroon po kami ng gabay at suporta sa araw or kung sa ganitong sitwasyon na kailangan po namin ng suporta at tulong po ninyong mga nasa gobyerno, lalo na po kayo, Presidente. Pero ang nakita ko po, kahit po sobrang laking krisis po ang dinadanas po ng Pilipinas, ang binigyan niyo po ng ayuda ay yung mga driver lang. Paano naman po kami na mga nasa laylayan na hindi po driver pero naghihirap at parehas po kami ng sinasapit na hirap na hirap po, same po sa mga drivers natin. Ang hiling ko lang po, wag po kayong tumulong para sa iilan lang. Lahatin nyo po. Dahil lahat naman po naghihirap. Hindi lang naman po ang mga drivers natin, kundi ang lahat po ng taong bayan. Lalo na po yung mga walang source of income at trabaho. Katulad ko po, isa po akong PWD. Hindi ko na po sasabihin kung bakit po or ano po yung sakit ko kung bakit ako naging PWD. Pero wala po akong nakukuhang suporta sa gobyerno para po maibsan man lang or madugtungan man lang yung mga pangangailangan ko po sa araw-araw. Wala pong naging programa ang gobyerno para matulungan at masuportahan man lang kahit papano yung mga katulad po naming nasa mga laylayan. Tigilan nyo na po yung mga away na yan. Katulad po ng ating mga matatanda, na ating po mga seniors, na malaki po ang naging suporta sa ating gobyerno. Marami pong taon ang ginugol po nila sa paghuhulog po ng monthly contribution nila dito po sa SSS na ibinabawas po sa kanilang mga sahod buwan-buwan. Matagal pong panahon nilang pinaghirapan po niyan. Ngunit ang naging kapalit, ito pong hindi pa po umaabot sa isang linggo para masuportahan ito pong mga ating mga matatanda or mga seniors po ng ating bansa na naghirap po at nagbigay ng maraming ambag at matagal na panahon sa ating gobyerno, ang ating mga SSS pensioners. Ang dami pong nanawagan sa inyo na yun pong dagdag pensyon ng ating matatanda ay ibigay na po sana dahil ngayon po nila mas kailangan na kailangan yan. Pero wala po kayong ginawa. Tahimik lang po kayo. Ito pong si ating mahal na si Congressman Makasait po. Dati po yung presidente ng ating SSS. Ngayon po nandiyan na po siya sa Kongreso at siya po ang sumusulong dito po sa usapin na ito na ibigay na din po sana yung 13-month ng ating mga SSS pensioners na imbis po nasa December pa ibigay, ay ibigay na rin po ngayon po na sobrang bigat po ng krisis ng ating kinakaharap ng ating pong lahat, halos lahat po. Pero wala po, hindi rin po ito nasolusyonan or wala rin pong ginawang hakbang ang gobyerno dito. Lilinawin ko lang po sa inyo ang ating mga pensioners ng SSS ay malaki po ang naging ambag sa ating gobyerno. Kaya suklian nyo po sana ito. Huwag po kayong tumulong para sa ilan, tumulong po kayo sa lahat ng taong bayan. Dahil halos lahat po ay naghihirap po ngayon
sa matinding krisis na ito. Wala po kaming sinisisi dito, hindi namin kayo sinisisi, Pangulo. Pero sana sumuporta kayo at gumawa po kayo ng paraan para masuportahan po kaming mga nasa laylayan. Hindi po pwede dito yung palagi na lang mabait. Wala naman po kaming naririnig sa inyo. Wala po kaming nakukuhang suporta sa inyo. Wala po kaming pakialam kung anong mga kulay ninyo. Basta suportahan at tulungan nyo po ang nasa mga laylayan at nasa baba. Okay guys, pasensya na kung nagkaroon po ako ng masyadong mabigat na emosyon. Kasi po, totoo naman po yung sinasabi ko. Wala naman po talagang ginagawa itong gobyerno para matulungan po itong mga naghihirap nating Pilipino dito po sa ating bansa. Well, kung ano po yung mga komento nyo po dyan, pakibigay na lang po ang inyong mga komento dyan sa ating comment section sa baba. Maraming salamat po. Mag-ingat po ang lahat. God bless po. At sana po, Pangulo, ay magising na po kayo sa katotohanan at tulungan niyo po talaga yung nangangailangan, hindi lang yung iilan. Gusto ko pong magmura, pero hindi ko magawa. Dahil hindi naman po ako, alam niyo na po kung ano yung sinasabi ko. Pero masama po yung loob ko dahil wala po talagang natutulungan na karamihan itong administrasyon. Puro po bangayan, puro away ang inuuna. Tanungin ko po kayo, Pangulo. Ano pong ginawa niyong hakbang para po masuportahan or at least maibsan man lang yung krisis na hinaharap po namin? Wala naman po eh.